Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Premonition ng isang OFW Christmas Special. Kwento ng lagim ni Kabanong. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ito na namang muli ang inyong kabanong upang magbigay ng isang kwento ng misteryo at kababalaghan. Ngayon ay araw ng Pasko. At bumabati muna ako ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuwing sumasapit ang Pasko, ay marami ang mga pamilyang nagkakasama-sama at nagkakatuwaan. Ngunit marami ring mga kababayan natin ang nalulungkot pag dumarating ang araw na ito. Tulad na lang ng isa sa mga subscribers natin na ikinuwento ang kanyang malungkot na karanasan. Kabanong, maaari niyo po bang itago ko sa pangalang Lester? Isa po akong OFW dito sa Dubai. Halos mag-8 taon na rin ako dito bilang nurse sa isang kilalang ospital dito. Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong 2015. Halos ilang taon pa lang ako dito sa Dubai noon, kaya talaga namang sobrang sipag ko sa pagtatrabaho. Binata pa po ako noon, pero masyadong malaki ang pangarap ko sa buhay kaya naman nagpupursige ako mabuti para makabili ako ng sarili kong bahay. At pati na rin ang aking tatay. Nais ko siyang bilhan ng sarili niyang bahay at mabigyan ko rin siya ng puhunan para sa kanyang negosyong bigasan. Wala na akong ina. Maaga siyang pumanaw. Kaya ang ama ko na lang ang tanging nagpalaki sa amin ng Kuya Jun ko. At ang bigasan namin ang bumuhay sa amin. Halos madaling araw pa lang ay nagsisimula ng magbuhat ng sako-sakong bigas ang aking ama para i-deliver sa kalapit na karinderya at tindahan sa may amin. Halos nasa 60 na siya noon. At marami na ring nararamdamang sakit. Kaya gustong-gusto ko na talagang makaipon para makabili man lang ng tricycle para sa aking tatay para magamit niya sa pagdi-deliver. Alam mo, Kabanong, napakahirap ng buhay naming mga OFW dito sa abroad. Ibang-iba kasi ang Pasko dyan sa Pinas. Maaga pa lang ay nagde-decor na mga pamilya ng kanilang Christmas tree. Masaya silang naglalagay ng mga parol at Christmas lights sa kanilang mga bahay. May nagsisimbang gabi, may mga nangangaroling. Tapos, pagsasapit ang 12:00 ng gabi, sama-sama mag-Noche Buena. Kakain ng masarap na handa ni nanay, iinom ng mainit na tsokolate, at magsisimulang magbigayan ng regalo. Nakakamiss no? Samantalang kami dito sa ibang bansa, di namin halos maramdaman ang Pasko. Ako, madalas kahit Pasko ay may trabaho pa rin kami dito sa ospital. Walang holiday. Mas lalo na yung nakausap ko dito ng mga DH. Kasi may mga amo sila na bawal talaga ang Pasko sa kanila. Kaya madalas, pag tumatawag sila sa kanila, nagtatago pa sila sa loob ng aparador para wag lang silang marinig ng kanilang mga amo. Madalas ay naiiyak na lang daw sila pag kausap nila yung mga mahal nila sa buhay. Naririnig nila, masaya silang nagkakainan ng handa, nagvi-video okay. Tapos, samantalang sila dito, halos wala man lang makausap at mayakap sa araw ng Pasko. Pero alam mo, Kabanong, ang pinaka nakakalungkot na pangyayari sa akin ay nangyari ng Pasko ng 2015. Dahil bago magpasko noon, December 22, araw ng Tuesday, ay nakausap ko pa yung kuya ko sa phone. Isang mabilis na call lang yon dahil during break time ko. Kinukumusta ako at sinabihan niya ako na kausapin ko daw si tatay dahil namimiss na talaga niya ako. At saglit niyang ibinigay ang cellphone kay tatay. Anak, kumusta ka naman dyan?
Huwag mo pababayaan ang sarili mo dyan, ha? Mahal na mahal ka ni tatay. Sana tumawag ka naman sa amin dito na madalas dahil namamiss ka na ni tatay. Malambing ang boses ni tatay. Normal na sa kanya ang ganoong paraan ng pagsasalita. Pero ang pinag-aalala ko ay yung maririnig mo sa kanyang tinig na nanghihina na siya. Hindi ko alam kung dahil lang sa katandaan o dahil sa may nararamdaman na siyang sakit. Di rin kami nakapag-usap ng mahaba ni tatay dahil sa tapos na ang break time ko at napakarami ko pang gagawin. Halos wala na talaga akong oras na makatawag sa Pinas dahil sa dami ng aking ginagawa sa ospital. Pag umuwi naman ako, ay tulog kagad ako dahil sa pagod sa aking trabaho. December 23, Wednesday na. Ganun pa rin ang pangyayari sa aking buhay sa ospital. Halos hindi ako magkandaugaga sa dami ng aking ginagawa. Night shift ako noon, pero kahit panggabi ako, ewan ko ba kung bakit ang daming pumapasok na pasyente sa emergency room kung saan ako naka-assign. Nakalimutan ko na naman tumawag sa amin para makausap man lang si Itay. Actually, Kabanong, hindi ko naman talaga nakalimutan eh. Alam ko naman na dapat ko silang tawagan, lalo na si Itay. Pero iniisip ko na yung oras na itatawag ko sa kanila ay itutulog ko na lang muna saglit during break time ko. Dahil sa sobrang pagod talaga ng katawan ko. At nung makatulog ako, ay doon ako na naginip ng isang pangyayari na talaga namang pakiramdam ko ay parang sasabog ang aking dibdib. Napanaginipan ko si tatay. Hirap na hirap daw siya at hindi makahinga. At tinatawag niya ang pangalan ko. Lester! Lester! Anak! Nasaan ka? Umuwi ka na, anak. Pakiusap. Umuwi ka na, anak. Kitang-kita ko na nalagutan ng hininga ang aking tatay sa aking panaginip. Iyak ako ng iyak. Lumapit ako sa aking ama at niyakap ko siya ng mahigpit. Itay! Itay! Huwag mo kayo mamatay! Itay! Huwag niyo kaming iwan, Itay! Itay! At bigla na lang akong ginising ng kasamahan ko. Ngunit paggising ko, ay agos talaga ang luha ko sa mga mata ko. Halos napapahikbi pa ako sa sobrang sakit ng dibdib ko dahil sa napanaginipan ko. Tinanong ako ng kasamahan ko kung anong nangyari sa akin at bakit ako umiiyak. Napanaginipan ko yung tatay ko. Napanaginipan ko siyang namatay. Parang totoo yung nangyari. Parang hindi pa naginip. Iyak ako ng iyak sa panaginip ko eh. Tapos ngayon naiiyak rin ako. At nasa ganun akong sitwasyon nang biglang pumasok ang isa pa naming kasamang nurse. Pinatatawag na daw kami ng doktor dahil may pasyente na naman daw na ipinasok sa emergency. Kaya dali-dali kaming humangos papunta sa emergency room. Natapos ang shift ko ng araw na yon. Ngunit ang masakit nito, nang dahil na naman sa labis na pagod, ay di ko na naman natawagan si Kuya Jun at Itay para kumustahin. Iniisip ko na lang na mamaya na lang pag oras ng Noche Buena ako tatawag. At nung dumating na ang araw ng December 24, 11:45 na ng gabi sa Pinas, ilang minuto na lang ay magno-Noche Buena na. Nang bigla na namang may inasikaso na naman kaming pasyente. Malala yung pinasok ng pasyente sa emergency room. Nasagasaan daw yun ng truck. Durog ang katawan nito, ngunit naghihingalo pa siya. Halos umabot ng 1 oras ang ginawa namin pagsusurvive sa kanya.
Pero sa kabila ng ginawa namin ay di pa rin namin naisalba ang buhay niya. Nakakalungkot, nakakapagod. At nagulat ako dahil mag-aalas 2 na ng madaling araw sa Pinas. Di na naman ako nakatawag sa oras ng Noche Buena. Ang dami ng missed call sa phone. Pero nagulat ako nung makita kong pinalitan ni Kuya Jun ng black ang profile niya sa Facebook. Tumawag ako kagad sa kanya para malaman kung anong nangyari. Kinakabahan ako. Hello? Kuya Jun? Anong nangyari? Kumusta si tatay? Ilalabas na namin si tatay. Akala ko naman na ilalabas na ng ospital si tatay at okay na siya. Pero yung sumunod na sinabi ni Kuya Jun ang nagpatigil ng mundo ko. Tapos na siyang ayusan dito sa morgue. Kaya kukunin na namin siya para dalhin na namin siya sa punerarya. Isang sandaling katahimikan. Lester? Lester? Hello? Nandiyan ka pa ba? At doon na sumabog ang dibdib ko. Di ko na napigilang humagulgol sa narinig ko. Wala na si Itay. Paskong Pasko. Di ko man lang nakausap ang pinakamamahal kong ama. Sobrang pagsisisi ko kung bakit di ko man lang siya natawagan muna kaagad bago man lang magpasko. At least, kahit papaano ay maaaring nakausap ko pa siya. Halos ilang oras rin akong umiyak at natulala ng araw ng Paskong yun. Dahil ang taong dahilan ng aking pagsusumikap ay wala na ngayon. Matagal ko ring dinala sa aking puso ang masaklap na pangyayaring yun. Na tuwing sumasapit ang Pasko, ay lagi kong naaalala ang tatay ko na sana nung nabubuhay pa siya ay naipadama ko sa kanya ang aking pagmamahal. Na sana ay nagkaroon ako ng mas maraming oras sa kanya para kausapin at kumustahin man lamang siya habang may pagkakataon pa ako na kausapin siya. Ngunit, nangyari na ang nangyari. Wala na si tatay at tanging alaala na lang niya ang naiwan sa akin. Sana kabanong ay naibigan niyo ang aking kwento. Siya nga pala, binabati ko po kayo at lahat ng inyong tagapakinig ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Mga kaibigan, narinig niyo ang kwento ni Lester tungkol sa premonisyon ng pagkamatay ng kanyang ama sa pamamagitan ng panaginip. Hindi natin alam kung ito'y nagkataon lang ba o sadyang nangyayari talaga ang mga premonisyon na ito. Ngunit iisa lang ang masasabi ko, na sana ay magsilbing aral sa atin ang dinanas ni Lester sa pagkawala ng kanyang ama. Napakaiksi talaga ng buhay at napakahalaga ng bawat oras na lumilipas. Kaya sana hanggat naririyan pa ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating asawa at ang ating mga anak, pahalagahan natin sila. Ipakita at ipadama natin sa kanila ang ating pag-aaruga at pagmamahal. Huwag nating hintayin na gawin natin ito kung wala na sila dahil hindi na nila ito makikita at mararamdaman. Ngayon pa lang at sa mga susunod na mga araw, sabihin natin sa kanila na mahal natin sila. Kung may ganitong klase ng kwento kayo, ay kung maaari sanang i-comment nyo sa baba para mabasa rin namin ito. At kung nagustuhan nyo rin ang ating kwento, ay huwag kalimutang i-click ang like button at i-share nyo na rin ito. At para rin maisama kayo sa susunod na shoutout, ay mag-subscribe kayo sa channel kong ito. Muli, ito si Kabanong na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Dito pa rin sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.